once again with your Tito J here on All About Safety. And we have a very nice topic for you today, and our topic is animal bites. So, sa ating po mga safety, and we would have our guest, add on the stage, si Ma'am Mary Ann. She's a graduate of nursing, and our topic again is animal bite. Again, yung mga kasama ko na kinig sa akin sa abroad, Ma'am Mary Ann, give us a video. Magandang hapon po, Ma'am Mary Ann Guevara. Magandang hapon. Good afternoon to all viewers here at Lives with StreamYard. I'm Mary Ann Guevara, Bachelor Science of Nursing graduate. I have to explain immediate wound management regarding animal exposure categories. I will explain how the immediate wound management. First, clean and irrigate. Ma'am Marian, medyo garbled ang audio mo. Medyo hanap ka ng magandang signal. Kasi medyo garbled. So mamaya magdatingan yung mga nakikinig natin from here and abroad. Alam mo naman si Jay Ferrer isang safety, no? So tingnan mo ma'am. Sige, ulitin mo ma'am ang iyong definition ng animal bites, no? Sige po, mag-mute ako and then go ahead. Ulitin po ulit. Animal bite exposure categories. We have category by 3, the category 1. Category 1 is just a leak from the animal, no wound, skin intact, no risk of transmission of rabies. So we call it the category 1. The treatment is we should give the pre-exposure vaccine, and we have to give 2 vaccine sessions. We call it the pre-exposure vaccine and the tetanus toxoid. Then after that, we have the category 2, the minor bite or scratches. The wound is below shoulder, no oozing of blood. Animal is vaccinated and can be monitored for 14 days. So on that category, we give category 2. So post-exposure vaccine, 3 to 4 vaccine. The first dose, the second dose, and the third dose. So we also give the tetanus toxoid. In category 3 naman, we have the major bites, major scratches. The bite is above shoulder, and animal is stray and can't be observed. So we have to give the iric infiltrations. So what is iric infiltration? This is the immediate action to fight the rabies and to cease the transmission of rabies going to our brain. So that is the immediate action. If the animal bite is above shoulder, can you hear me, sir? Putol-putol, sir, eh. Hello? Pangat ang audio natin. Hello? Ayusin mo yung audio. Hello, Ma'am Mary Ann. I'm also having problems here with my internet. Pero okay ka na, no? Tines with me. So, pinapalipat ko lang ang aking, ito mahirap sa virtual. Eh. Lagay mo ako dun sa 5G. Tanggalin mo ako dun, nag-garbled eh. Can you hear me, sir? Okay na, sir? Pwede mo ba yung sinasabi ko, i-flash ko. Hello, so could you hear me now, Ma'am Mary Ann? Ma'am Mary Ann, could you hear me now? Yes, sir. I can hear you, but so the audio is not good. Choppy. Hello. Ang sinasabi ko, Tina. Wala ba yung 5G natin? Hindi maganda yung audio ito yung sa'yo eh. Yes, sir. Can you, para i-flash ba yung ganyan? Kaya mo. Dito.
next time. Ito, oh. Hindi pa pwedeng ano. Hello? Ano? At putil-putol yung lily. Ha? We have another one there. But ganun, wala silang ano. Ma'am Marian, could you hear me now? Nadidinig niyo po ba ako, Ma'am Marian? Nadidinig niyo ako? Nakamute ho kayo, nakamute. Nakamute kayo, Ma'am Marian. Tanggalin niyo yung mute sa inyong sa inyong sound. Hindi ko kayo maintindihan. Okay no? Magsalita ako. Binalik niyo, nakamute uli kayo. Hello sir, can you hear me? Yes, I could hear you now. Yeah, so, sir. Okay, ang pisahan uli natin para mamaya da-download natin to sa YouTube. Nawala na yung mga nakikinig sa ating iba. So, pasensya. Pero mga kasama, ang ating guest ay isang registered nurse, graduate ng BS Bachelor of Science in Nursing. Topic po natin ay animal bite. So, ulitin lang po natin na ang natin sa mga kagat ng hayop, aso, pusa. Ano pa ba yung mga animal bite na o mga kalmot? Ano pa ba bang mga hayop ang pine-pertain natin sa animal bite? We include, sir, the bat. The bat, the cat, the dog, rat. Usually all animals that is with bones and contaminated with yung mga may rabies, oil. No? So, yung mga panike, sabi niyo nga daga, pusa, aso, lahat po yung mga yan may mga rabies, no? Marami po kasing hindi nagpapaturok ng anti-rabies. Sir, copy, sir. Ano po nangyayari? Ano po mangyayari pag hindi po nagpaturok ng anti-rabies? Sir Chappy, sir. I can hear you. Hello, sir. Siya yung mahina yung... Chat box. Chat box. Pwede ka mag-chat. Ba? Hindi, pinok niya na alam mo yung shopping. Hindi ako makapag-chat na Paano yan? Maka-disable ko yung lahat. Depende sa atin. Sira yung board. Meron pa tayong battery doon ha. Yan yung bago. Calibrated na gamit. Paano nagiging 2 yan? Pwede 5.5 yan. Mag-a-adjust. Sana gawa mo ako ng slides na ganito. Immediate one management, willing edit. Ano yun? Naka-stop siya. Dapat yung nakatuna para madali.
Ma'am Marian, nadidinig niyo po ba ako? Ayan, sir. Very good. Good name sound. Nadidinig niyo na ako, Ma'am Marian? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Ako naman ang nadidinig niya na raw ako. So, lang natin dito. Topic natin kasi talagang yung isang computer nagloko eh. So, we have a backup computer. So, ito yung ginagamit natin ngayon, no? Naayos natin, ano? So, medyo yung sounds lang, Tina, dito na, nawala yung sound. Yes, sir. So, Ma'am Marian, continue nyo lang po yung pagsasalita nyo na sinasabi nyo na kailangan pag merong nakagat kayo ng animal, ng panike, pusa, aso, daga, o kahit na yan that is known to have rabies, magkakaroon ho kayo ng posibilidad na ma-infection ho kayo. Tama po ba, Ma'am Marian? Yes, sir. So, ang gagawin lang, sir, pag ganon, immediate wound management. We have clean and irrigate. Huwag po tayo maglalagay ng bawang or anything. What we should do, the immediate wound management is to clean and irrigate. Excuse lang po. Yes po. Yung mga, let's say, di ba, meron siyang category na halimbawa po, yung halimbawa, yung aso, may vaccine na. Tapos, slight lang yung... management. Opo. Yung Management, sir. Yes, sir. Yung aso, vaccine na. Actually, sir, it doesn't matter. Slight lang yung... Opo. Yun po yung sinasabi nyo yung... Nag-usap po tayo na merong kanya-kanyang dose. Yes, sir. Yung regarding po sa vaccine ng dog at ng mga animal natin, yung vaccine nila is for them only. Hindi po tayo kasali. Kasi yung protection nila, yung na-vaccine po sa ating mga fur babies, sa kanila po yun. Kaya po tayo, meron po tayo dito sa atin, pag nakagat tayo, let's say na-vaccine natin yung mga fur baby natin, hindi pa rin po tayo safe. Kasi yung vaccine po na napunta sa kanila ay para sa kanila, hindi po para sa atin. So what we do dito sa Animal Bite Clinic, kinakategorize po natin yung animal bite. May category 1, category 2, and category 3. In category 1, category 1, no exposure. For example, na no touching or licks or skin is intact. So, ibig sabihin, category 1, no prophylaxis needed. Kapag ganon, ang binibigay lang, category 1, we should give the 2-session vaccine for prophylaxis. Walang penetration, no wound, no skin is intact, and no risk of transmission of bites. So no need irrig infiltration. That's the 2 anti-rabies vaccine and plus the tetanus toxoid. In category 2, we have minor exposures like nibbling of uncovered skin. Parang na ganyan lang yung skin, di naman dumugo. Di ba pag scratch tayo, walang redness, parang white lang. So category 2 yon. Parang na ganyan lang tayo, minor scratches, anti-rabies vaccine is indicated. So magbibigay tayo ng 3 to 4 session. The first dose, the second dose, the third dose, and anti-tetanus toxoid. Para kasi, kaya tayo nagbibigay ng anti-tetanus toxoid kasi tatanungin natin, bakit ba nagbibigay ng tetanus toxoid? Nakagat naman. Usually kasi pag sabing tetano, it came from nail, mga ganon, bakal, nakat. Kaya po tayo nagbibigay ng tetanus toxoid kasi nagkaroon po ng penetration. At ang mga pose po ng mga animal, syempre lumalapat po yan sa soil. So, ang tetanus toxoid na si Clostridium tetani na kung tawagin, siya po yung nagkukos ng tetano, ay nanggaling po sa lupa. So, ang sabi po na sa DOH, ang pose ay lumalapat sa lupa. So, possible na nakakuha siya doon ng Clostridium tetani. Kaya po tayo nagbibigay ng tetanus toxoid para in case of what happened, meron o wala, safe po tayo. Kasi, ang Clostridium tetani o si tetano ay nagkukos po ng pangingimay, pananakit ng katawan, at saka naglalak po yung jaw. Kaya di po ba pag sabi nahirapang lumunok pag may rabies, isa na rin po yun sa cause na maaaring si Clostridium tetani
ay napunta sa atin, kaya naglalak po yung show natin. So, kailangan po natin magbigay once na may deeper penetration or any single penetration. Kasi andit lang ni Clostridium tetani. Hindi natin siya nakikita by naked eye. Pwede po tayong mapasukan. So, kailangan unahan natin, baka may nakapasok. Pagbibigay ng anti-tetano po, yun po yung nag-prevent para hindi mag-lock and show natin. Kasi hindi naman natin sure kung meron o wala. So, ang pagbibigay po ng anti-rabies, it doesn't matter kung ang par baby natin ay may vaccine. Kasi yung vaccine po nila, para sa kanila po yun. Yung pag nakagat po tayo, wala po tayo, di ba? Kaya at saka ang anti-rabies, ang rabies po not curable. So kaya ang binibigay po namin emergency, the anti-rabies prevention po, na kung meron mang nakapasok na rabies o Clostridium tetani, nagbibigay po tayo ng antibodies. Ang ibig sabihin po, immune po whatsoever. Let's say meron nga, hindi naiindahin ang katawan natin kasi nagbigay po tayo. Na-immune po yung katawan natin, ibig sabihin, kung nag-penetrate po si Clostridium tetani, maaari po hindi na naiindahin ang katawan natin. So yun po, kasi may Ma'am Marian, halimbawa po, hindi kayo nagpa-vaccine. Ano mangyayari? Yes, sir. Ulit po, sir. Medyo choppy, sir. Low po. Halimbawa po, hindi kayo nagpa-vaccine. Choppy, sir. Choppy. Halimbawa po, hindi kayo nagpa-vaccine. Kayo po, let's say, nakagat, di po nagpa-vaccine. Di maaari po tayong magkaroon ng mga, yung signs and symptoms, na katulad na napapanood natin sa TV, maaaring mag-asal-aso po tayo, matakot tayo sa tubig, sa hangin, yung parang wala na tayo sa sarili, like, parang nakakapi natin yung attitude ng animal na may rabid, parang ganun po, wala sa katinuan, parang yung takot na tayong uminom ng tubig, takot na tayong uminom sa hangin, nagkakaroon po tayo ng aerophobia at saka hydrophobia. Yun po. Magkakaroon po tayo if ever na hindi tayo nagpa-vaccine tapos meron po, di po mangyayari sa atin na antay na lang po natin na antay natin kung anong mangyayari kasi wala na pong manggagawa doon. Kung hindi po nagpa-vaccine, thankful to God kung wala. Paano po kung meron? Kasi it takes 14 days to monitor kung merong kung na-expose siya sa rabies o wala. So what we do, meron at wala, we should give, pag nakagat tayo o nanib o na-scratch, kailangan po nating magpa-anti-rabies para safe po tayo. Hindi po tayo nag-iisip, meron ba o wala. Kasi even kami, hindi ho rin namin alam. Kasi it can be safe by Hello po. Hello. So, nadidinig niyo na ako, ma'am? Ayan, sir. Okay na, sir. Kanina medyo choppy. So, any question, sir? Pag binuksan ko kasi yung computer na to, hindi naman kita nadidinig. Pag inano ko yon, nagkakaroon naman ng feedback. So, dalawa eh. Wala kasi yung isang isang IT namin, yung si Marvin. Pero siguro maybe next time I should prepare slides para yung sinasabi ko na-read. Si Engineer Jonah Amat, no? Mga engineers po yung mga nakaano sa atin at si Angelo Redeja. So ang topic po natin ngayon ay animal bite, no? Ang ating pong guest, inuulit ko si Ma'am Maria Ann S. Guevara. Ang topic natin ay animal bite. Ganap na pong 1:21 in the afternoon and this hour is brought to you by JLF Project International Inc., mga experience rigging, lifting, creating contractors. If you want to lift your sensitive and expensive machinery, call on JLF Project International Inc. Kung gusto naman ho ng mga training on crane, forklift, boom truck, scaffolding, driving, tawagan nyo lang din po ang JLF Project Training and Assessment Center. So balik po tayo. Ma'am
Ma'am Mary Ann, no? Yung Yes, pong sir. natin, yung pong sinasabi natin, bakit ba po iba-ibang dosage ng vaccine? Paki-explain lang po. Actually, sir, pare-parehas ang dose. Ang pagkakaiba lang, sir, yung irig infiltration pag nasa category 3 tayo. So, sa category 1 kasi, di ba, we have category 3. Ang category 1 kasi, kapag walang wound penetration or anything na pumasok sa na wound o wala namang bleeding, ang binibigay lang natin, sir, doon is the pre-exposure vaccine, kumbaga prophylaxis. Kumbaga parang nag-prevent lang tayo. Parang katulad sa mga baby, nag-immune lang tayo para in case of what happened, na meron man o wala, meron tayong immune ng body natin kung ano man yung, kung may rabies o wala. By category po kasi yung iba sobrang nagkaroon ng deeper penetration at wound at nagkaroon ng oozing of blood. So, ang magkakaiba lang nila yung session at saka yung isang irig infiltration. Ano po ba yung irig infiltration? Yun po yung immediate action. Kapag ang yung mga pinabanggit natin, sandali lang po Kung halimbawa naman po, under kayo, bawa 4 dosage kayo, naging 3 na lang, ano po magiging effect? Actually, pag 3 is okay naman kasi na-monitor naman natin yung animal ng 14 days, di ba? Kasi kung naka-third dose na tayo, week na yon. Kasi sabi nga 14 days. Kung naman after 14 days, okay na yung animal natin, healthy pa rin siya, so no worries po. Ibig sabihin, hindi po rabid yung animal. Okay na lang po yun. Then after that, let's say, nangyari ulit, nakagat, meron na naka-3 doses na tayo, booster na lang po yun. Hindi na tayo mag-i-irig infiltration kasi dudugtungan lang natin yung immunity ng body natin. Dadugtungan so yun nangyari po sa akin, Ma'am Mary. Yes, yun sa inyo, sir. Di ba? Category 3. Ano yung nangyari sa akin? 4 dosage ako Yes, pag sir. Pupunta ako ng Davao, na-miss ko yung isang dosage. Ano po mangyayari? Actually, sir, okay lang naman siyang ma-late. Wag lang 1 week. Pwede pa mga ilang araw, pwede pa yon. Kasi sabi nga, 2 weeks delay. Dapat ang 2 weeks delay, back to 0 na po yon. So, bali, wala po lahat. Kailangan po, kahit ma-delay siya, wag naman po super tagal. Dapat hindi abutin ng 2 weeks. Kasi pag inabutin ng 2 weeks, back to 0 na tayo. Usapan naman po natin, ilang araw lang naman, 1 day lang, okay lang po yun. Para ma-complete po natin yung vaccine. Para in case of what happened, let's say nakagat ulit kayo, hindi na tayo mag-i-inject dun sa sugat. Kumbaga po, booster shots na lang. Okay, Mama. Question, sir. Ano ko to, tinitake note natin. So, wala pa po yung ating mga ibang viewers from abroad, no? Mga kasi medyo minsan kanina nahirapan po yung ating sound system sa dalawang computer, nagpi-feedback. So, kung halimbawa, ma'am, ganito, hindi pa ako na-experience na mga kinagat po ng panike o bat. Paano naman po yung mga ganong senaryo, kinagat po ng panike? Go ahead po. Ganun din, sir. Ang management is the same. Ika-categorize natin by 1, 2, or 3. Basta pag wala po siyang no bleeding, category, pag nibbling lang, category 2. Pag wala naman siyang, kumbaga nalik lang siya, category 1. Pasok tayo sa category 1. Pag naman medyo nalik siya or pero walang wound, category 2. Pag naman may dugo, di category 3. Basta yung word na bleeding at saka deeper penetration ang category 3. Yun lang po. Wala naman pong problema. Weird naman, naligo sa sapa. Buhaya naman, crocodile po ang nakakagat. Meron pa rin nung pa yun? Crocodile, sir? Ewan ko lang, sir, ano kaya yun? Buhay pa kaya siya? Di kaya siya kainin na crocodile. Pero kung halimbawa na-bite na crocodile naman, nakagat lang po ng konti. No? Bawal, let's say, nakawala. Pero may galos dito sa braso. Paano basta po ang atake po ng inyong mga ganyan sa linya nyo? Aside from crocodile, sir, wala pa naman po kaming
na-encounter na gano'n. So far, so good. Pero kung ganun po ang nangyari, i-treat po talaga natin siya. I-assess natin siya, gaano ba ka-deeper yung penetration. And as of now, hindi pa po namin alam kung rabid o ano ang crocodile. Kasi alam ko pag crocodile, kakainin ka na talaga. Ewan ko naman. Nakawala po kasi. So, nakawala. Siguro. Yung mga late listener, no? So, mga late listener natin, ano? Ang ating pong guest si Maria Ana Guevara. Siya po ay isang animal bite expert. Siya po ay graduate ng nursing. Ano? So sabi nga natin, marami sa linya natin sa safety, mga nurses, di ba? Mga nagbibigay ng mga first aid, yan. Kailangan yan. Because dun sa batas na RA 11058. No? So ma'am, gaano kabilis dapat na kayo ay pumupunta ng mga animal bite center? Gaano kabilis? Yung pagkakagat ba kagad? Actually, sir, dapat right away. Right away, pagkakagat, dapat ma-injection na agad siya ng, kung may deeper penetration, dapat right away. Dapat hindi tatagal ng 7 days. Kasi after 7 days, hindi na po nagbibigay ng erect infiltration. Kasi meaning, okay siya. Dapat within 7 days maibigay yon, yung immediate. Right away dapat. After biting, right away. Halimbawa naman po, no, yung aso, no, hindi ako nagpunta, no, namatay po yung aso. Ano po mga consequences nun? Actually, pag namatay po yung aso, titingnan po natin kung ano po ang naging cause ng death ng aso. Kung namatay po siya, kasi ang rabid animal po can be monitored 14 days eh. Hindi right away na mamatay siya eh. At kung sa 14 days, healthy siya at namatay siya, meaning rabid po yung aso natin. Kapag ganun po, we should cut the head and we will put on what they call it, the container. Then we will bring it to RITM to observe dun sa brain ng dog. Kung namatay siya because of rabid, Kasi RITM, yung ano, yung parang sa mga sa alabang po, sir. COVID, you know, RITM. RITM. Doon po talaga yung sa rabid, sa RITM alabang, sir. So kung gano'n, ang cost ng pagkamatay ng dog, let's say 14 days, healthy ang dog, tas namatay siya. Kukunin natin yung ulo, dadalhin natin sa RITM for observation kung gaano lakas yung rabid na sa kanya. But there's an option. Halimbawa, namatay naman yung dog tapos nasagasaan naman or either nagkasakit. Isa hindi po yun consider as rabid. Maaring namatay po siya, nasagasaan or nagkasakit po siya. Dapat po Okay, given naman po ma'am, given naman po yung sinasabi. Halimbawa po, yung pong nakagat, pwede ba rin pong mamatay? Bawa, untreated, pwede siyang mamatay. Yes, meron possible, na scenario na kinagat ng aso pusa, namatay po yung pasyente because he has no vaccine at all. Yes, sir. Possible, sir. Kasi po, ang rabies po ay diretso po sa utak. At like I said, kung ano po yung nagiging attitude ng dog, magiging parang dog po siya. Yun po yung effect. Kasi direct po sa brain yan. So kapag po ang isang tao nakagat at nagkaroon na po ng signs and symptoms, no need to vaccine na po. Kasi it's too late na. Kasi ang vaccine po is emergency. Right away. Pero pag nagkaroon na po, matagal na, let's say meron na. So, sent to hospital na po siya. Hindi na po kami nagkikater. Sent to hospital and we have to wait na lang po. Kasi po ang so yun sa inyo is a emergency. Precautionary na parang gano'n, emergency pa. Pag lumala na, hindi na kaya ng animal bite center. Diretso na po sa hospital and we have to wait. Yung mga kasama kong safety officers, yung mga kasama ko pong mga engineers, yung mga parokyano ng All About Safety dyan sa Qatar, sa Dubai, sa Laguna, sa Cavite, kung saan muna po kayo, no? Kailangan po natin na intindihin ng ang kagat ay hindi baliwalain. Nandi dito, nakikita natin, ABC, Animal Bite Center. Yun ang ibig sabihin nun. So, kailangan pumunta po tayo. So, sige po, go ahead, Ma'am Maria Ann.
Yes, sir. Pag tayo kinagat, right away po, dapat mabaksinan tayo. Kasi nga po, kaya nga po nagtatag na ang gobyerno natin para mag-Rabies Zero tayo. Rabies Zero, yun po yung, kaya pinayagan yung mga non-NGO, private. Kasi before, kailangan pa natin pumunta ng San Lazaro. Kailangan pa natin pumunta ng RITM. Pipila pa tayo. So, napaka-hassle sa mga tao. Nowadays, pinayagan na ng World Health Organization, ni DOH, ni RITM, na magkaroon po ng mga private na ganito, katulad po nitong tinayo ko, Animal Bite Clinic, para right away. Kasi po dapat, pag kinagat tayo ng aso, right away po, magpabaksin tayo para ma-prevent. Lalong-lalo na po kung ang exposure natin ay above shoulder. Kasi bakit po? Napakalapit po niyan sa utak. Ang rabies po, nagtatransfer po yan from kung saan kayo, let's say dito. Kung dito tayo kinagat, ang lapit lang yan sa brain. Kaya nga category 3 kayo right away. Pag ang exposure natin ay category 3, above shoulder, immediate action po. Kailangan po nating ma-emergency sa Animal Bite Center. Huwag po nating babaliwalain. Kasi so yun, ma'am, mama, kaya pala, above shoulder, malapit na sa utak. Yes, sir. And that's why ang vaccine is here. Consequences noon, mas malala. Ganun po ba? Yes, sir. Mas prone po siya kasi ang lapit ng transmission. Let's say, nakagat ka dito. Di magta-travel yan from here. Kaya nga po, di ba, ang vaccine ko, right and left? Kasi ang brain natin is right and left. 0.1, 0.1, ganun po. Kumbaga parang barrier. Tapos, so ganito, ma'am, di ba? Nung araw, nung mga 1970s ba yon, nakagat din ako ng aso eh. Pero ang dami, 36 shots yata yun. Ngayon, 4 na lang. Bakit po nagkaroon ng ganung improvement? Ano po ba yung nilakas ng bagong sensya na ngayon compared do sa 1970s? Dati kasi sir, di ba sa tiyan, there's so many shots here in abdomen. Minsan Lazaro before. Nung siguro hindi pa ako nurse no. Nurse na ako, dito kami nag-i-inject sa tiyan, 'di ba? Sa abdomen, marami. Nowadays naglabas sila ng nag-culture sila, from chicken embryo, yung right away immediate dun na napakalakas nung gamot na yon, yung uric infiltration. Kasi kaya nga dun sa sugat mismo, let's say binite ka dito sa kamay, binite ka dito kami mag-i-inject ng uric infiltration na tinatawag. Diyan din, parang kakagatin ka din namin, papatayin namin kung ano man yung virus na rabies na binilagay dyan, bacteria o ano man, patay yun. Yun yung magandang na-invento ngayon. So ma'am, meron nung nagtatanong, ano naman yung difference doon sa snake bite dito sa dog bite? Actually, almost the same naman. Bite sila na snake bite tsaka, venom. Venom ang snake. Venom. Ang dog kasi is rabies. The snake is venom. So hindi siya, I think hindi siya kasama sa rabies kasi hindi siya nakategory. Mas pa po yung toxicity niya, yung sinasabi natin, yung rabies, drawer about toxicity dun sa venom, or they're about the same, they're also harmful, harmful. Both are the same harmful, fluids or harmful thing when taken into the human body, you could die. Ganun pa rin po ba yun? Yes, sir. Kasi venom is another poisonous. Poisonous ang venom. Ang rabies kasi is direct to the brain. So, when you are bite by a dog, the rabies going to your brain, and when in brain you're going to like acting like a dog and cat. Meron daw natin. Each and every house, makikita nyo, mayaman, mahirap, middle income, they all have dogs. Ano po masasabi nyo? Kasi nilalaro, etong mga ason to, maharot. Katulad ko nga po, nakalmot naman ako. Pagkahaba-haba na, ano po yung mga inyong precautionary advices sa mga tao na marami silang aso? Ano po ba dapat gawin? So, dapat po pag mga parents, nag-conduct tayo ng category 1, the pre-exposure vaccine. So, yung parang binibigay sa mga baby, di ba? May mga antibody. Dapat magbigyan tayo, kahit nakagat tayo or hindi, dapat magpabaksin na po tayo ng pre-exposure, the category 1. Para
in preparing whatsoever na nilalaro natin in case of emergency na bigla tayong na hindi na tayo mag-i-erect infiltration kasi meron na tayong immunity sa katawan. Dapat hindi pa tayo nakakagat, dapat isa na lang po, pasensya na kung kinakat ko kayo kasi para maging given go, no. Meron tanong po ang aking project coordinator, si Ma'am Christina. Bakit daw po mas potent yung kagat ng tuta doon sa kagat ng dog na medyo adult na? Ano po ba yun? No. Kasi nung araw sabi, kagat ka na ng aso, wag lang yung tuta. Hindi po, alisin po yun. Parehas lang pong may rabies yun. At saka hindi po tayo sure kung gaano kalala yung rabies nila pareho. Hindi po ibig sabihin na kapag tuta, mas malala. Hindi po. Basta ang importante po, tayo ay nagpa-vaccine para maging safe po tayo. Yun na po. Kumbaga nakadiscover na ng, so there's no valid reason na matatakot tayo. Kaya nga po tayo nagbibigay ng immunity. So it doesn't matter kung malala o whatsoever, kung tuta ba yan, basta importante, we have immunity, safe po tayo, no anxiety na. Wala nang dapat isipin, basta tayo nakapag-vaccine kasi it's okay. Kasi meaning, we have immunity, whatever happen, safe tayo, basta tayo nagpa-vaccine po. Like before, di ba yung mga baby? Ganon po. Yung sa tuta. So wala yung gravity na maliit o malaki. Wala po. Kasi po yung... So kahit na Doberman yung nakagat sa'yo, Rottweiler o Pomeranian o Poodle, kahit na kailangan po nating magpa-vaccine. Ganun po ba? Yes. Parang anti-pneumonia, di ba? Di ba ang pneumonia, napakalupit, nakakamatay din yan. Kaya nga, ang dami pong nailigtas ng vaccine. Kaya maniniwala po tayo. Kasi yung ibinabaksin po sa atin, katulad nitong rabies na to, yung erect infiltration, kaya bawal pa ang chicken, tsaka egg. Kasi galing po siya sa chicken embryo, cultured po siya, at proven po siya na marami na po siyang buhay na nailigtas ang mga vaccine natin. Like si COVID, di ba? Kaya po binibigay, wag po tayong matakot. Kasi kung ano po yung in-inject, yun po yun. So whatever may encounter natin, immune po tayo. Pininigsunan mo ako, bawal ang iklog sa akin, saka manok. Ganun po ba? Yes, kasi galing po sa chicken embryo na nagkukos ng allergy. Baka po mag-trigger. Kasi di ba may mga tao po na allergy sa egg kahit di naman po nag-inject. How much more kung nag-inject ako? Pwedeng magkaroon ka ng allergy at magkaroon ng anaphylactic shock na magiging banta ng buhay. Hindi po maapektuhan ang vaccine. Ang problema po, baka magkaroon kayo ng anaphylactic shock kung tawagin na nagtitrigger na magkakaroon ng... Wala naman po nangyari sa akin. Wala akong mga rashes, wala akong Pero yesterday, kumain ka? Bago ako magpa-vaccine yata or after, kumain ako ng chicken. Lagi yung chicken lahat Wala nang baboy lang. Wala po kayong allergy po. So, kasi po, i-maintain ko na lang. Sasabihin ko sa cook namin na wag ako mag-iklog at mag-chicken. Kung okay naman po at walang nangyari, meaning wala po kayong allergy. Kaya lang, not all people ay katulad po ninyo. Meron po mga allergy. Sabi nga, bakit hindi nag-skin test? Kasi before, merong skin test muna bago magbigay ng rabies. Ang sabi nga ni DOH at ng World Health Organization, bakit mag-i-skin test? Paano kung malaman na may allergy pala, hindi magbibigay ng vaccine? Paano kung mamatay yung tao? So, kailangan may allergy at wala, bigyan ng anti-rabies. Kasi anti-rabies, nakamamatay. Pero yung allergy, meron namang antihistamine at saka may epinephrine whatsoever. Diba? May gamot sa allergy. Sa rabies, wala po. Vaccine lang po talaga. Nandito na, nakikinig na sa atin si Engineer JP Batan. So sabi niya, good afternoon, Engineer JL Ferrer, smile and be safe. Si Engineer Batan po, isang industrial doctor na. May doctorate siya sa industrial engineering. Siya po ay isang nagsusulat ng libro about safety. So, Engineer Batan, baka madigin mo din to kasi napakaraming mga tao ang nakakagat ng aso, pusa. Hindi rin lang din naman nakakagat ng aso, pusa. Nakakalmot ng aso at pusa. Sinasabi nga when it's near the head, it is very, very now vital or essential. Kasi baka may mangyari sa'yo, nakakamatay din daw po. So,
Magandang hapon sa iyo, Engineer JP Batan. So, tanong ko uli sa iyo, ma'am, no? Yes, sir. Ano ang percentage po? Kasi may mga tao katulad ng COVID-19, hindi sila nagpabaksin. Ayaw nilang may ibang foreign body na nasa katawan nila. Ano po ba ang chances, probability na mamamatay ka o magkakasakit ka pag hindi ka nakapabaksin? Meron ba data ang Animal Bite Center tungkol sa mga tao yan? Sa COVID ba yan, sir, or sa rabies, sir? Pareho po. Pareho. Pero sa COVID, maraming hindi nagpabaksin din eh. Ito naman sa anti-rabies, yung mga ayaw magpabaksin. Ano po mga na-discuss sa kanila? Meron ba kayong data ng ganyan o na-record na ba ng DOH o wala? Meron, sir. Actually, sir, ang mga namamatay po sa rabies ay katulad nga po nung hindi po sila nagpabaksin. At marami na rin pong nailigtas, according sa data, ang vaccine. So, kaya po siya namatay kasi nga wala po siyang immunity. Like si COVID po, kaya po in-order ng DOH or ng ating government na magkaroon tayo ng COVID vaccine. Kasi yung ini-inject po sa atin ay si COVID po yun. So, once na ma-encounter po natin, safe po tayo. Yun po yung, ang purpose po kasi ng pagbabaksin ay katulad ng rabies, yung, ang in-inject po talaga dyan ay yung parang rabies na rin, o tsaka yung pampatay dun sa rabies na yun. So, meron po talagang namamatay kasi hindi po sila nagpabaksin. Kasi no one can tell naman kung gaano karami yung rabies na pumunta sa'yo. Kaya nga ang sabi, vaccine, immediate, before. Para safe po tayo. Whatever happen na meron o wala, it's safe. Yun po yung, marami po talagang niligtas ang vaccine. Di ba noon, lagi na lang, nung unang panahon, lalagyan lang natin ng bawang. Ako, naka-encounter din ako nung bata pa ako, na ang vaccine lang natin, isang Lazaro lang meron. So, sinip-sip lang, buhay naman ako, di ba? So, marami ring namamatay noon na, di ba natin alam na sabi nga, bakit noon naman, ganito, ganyan. Noon kasi hindi naman na natin alam, basta namatay na lang yung tao, di ba? Konti lang naman kasi ang mga health professional noon. Nowadays, dahil nga sa vaccine na yan, marami rin sinave na life. Di po ba? Opo, maraming. So, sa mga nakikinig sa akin natin, mga kababayan natin, no, nandito po, no, ang mga magigiting natin ng mga medical frontliner, no? Yan ang mga ating mga nurses, ang ating mga health officers, no? Nandito sila. Huwag pong baliwalain or i-take for granted ang mga animal bites ng pusa, aso, panike, o ano man yan, na daga, na daga, may rabies din. So, bago po tayo magpatuloy, ang ganap na oras na po is 1:44 in the afternoon, and this program, All About Safety, is brought to you by JLA Project International Inc., mga experienced riggers, lifting contractors. If you want to your expensive, sensitive machinery to be handled, call on JLA Project International Inc. 0917-862-4995. At kung gusto niyo naman pong magpa-training about sa skills with the right attitude for crane, forklift, scaffolding, lifting and rigging, driving, trucks, no, basta heavy equipment, call on JLA Project Training and Assessment Center. Tawagan nyo lang po si Ma'am Christina Anonat, sila Ma'am Pamperer, at kung sino-sino pa po. Sorry po. Medyo, baka ito na, sneezing na ako, kumain ako iklog eh. Pero, ayun na nga sinasabi, pagbabaisa na sir yan, sa signs and symptoms, sir. No? Ganito po, no? Isa pa uling tanong, ano? Yung pong halimbawa po, baha, no? Yung yes, mga daga, hindi naman ho kayo nakagat. Sabi nga, parang nakalmot lang kayo. Kailangan pa ba hong magpabaksin din? Yes, sir. Kasi ang daga, sir, ano naman siya, wala siyang rabies, pero ang tetanus po possible. Like I said, ang Clostridium tetani na bacteria na nagkukos ng tetano ay galing sa lupa. So ang daga, di ba, nag-ano siya sa soil? Yung pose niya, maaari man nakalmot tayo, kaya kailangan pa rin mag-anti-tetano. Doon naman sa baha, ang sakit kasi na naibibigay na mabagsik ng daga is leptospirosis sa ihi po. Let's say, baha, nandun yung ihi.
tapos may open wound, pwede pong pumasok doon yung leptospirosis, kaya tayo magkakaroon ng leptospirosis. Actually, wala pong rabies ang daga, tetano. Tetanus lalo doon sa soil. Pag halimbawa naman, halimbawa, poodle, nasa bahay lang, hindi na po maapekto ng tetanus, ganun po ba? Hindi naman, kasi usually, di ba nilalabas natin yung mga poodle, kahit papano, nag-aano sila sa soil, tumatapak. May post po kasi sila yung ganito, tawag dito yung kalampakan nila sa Tagalog. Di ba, lagi silang, lahat po ng animal na tumatapak sa lupa, ay pwede pong magkaroon ng Clostridium tetani. Kasi si Clostridium tetani, nakatira po siya sa soil. Paano po kung hindi lumalabas ng bahay? Talagang hindi kasi bahay lang siya. Lalaro niyo po yan. Lang kalaki or yung mga ano pa ba yung maliliit na aso, maraming maliliit na aso. Yung hindi po nilalabas, paano po yun? Kahit pa paano, sir, nilalabas natin yan nakakatapak pa rin yan sa lupa. Hindi natin alam kung minsan nagdumi siya o natapakan niya. Merong dumikit sa paan niya Parang gano'n, parang tao. Let's say, di ba, napako. Kaya siya nagkakaroon ng tetanus, di ba? Kasi galing sa lupa, yung nail, di ba? Pwedeng pumasok. Kasi ang Clostridium tetani cannot be seen by the naked eye through microscope only. And we do not know. So, yun ay protection na lang. Kasi baka mag-lockjaw. Kasi I have a friend, kinagat ng aso, dinedma. Marami silang pera. Wala na. Nung dinala na nila sa hospital, kasi nga hindi pa uso yung mga ganito, wala pa, hindi pa ako nurse nun yung lockjaw na sinasabi nyo, this is the person, not the animal na yung may animal kasi, yung Doberman, may kinagat, hindi na matanggal yung kagat niya So sabi nag-lockjaw. Yung lockjaw na sinasabi nyo, is this the patient themselves? The patient itself. Once na penetrate ka ni Clostridium tetani, pumasok sa katawan mo, yun ang signs and symptoms, lockjaw. Pananakit ng katawan, pagkirot, pamigat ng pakiramdam, kasi yun ang dala niya. At pag naglalak yung jaw natin, hindi na tayo makakakain, we cannot drink. That's why, sabi nga, rabies, yun. Pero actually, yun. Kaya hindi tayo nakakainom. Naglock na to. So, kaya importante po talaga yung vaccine. Mahirap po pala yan, yes, Guevara. So, akala lang nila basta vaccine. Ka lang sa may gilid-gilid at kasi sa mga tagapakinig natin at sumusubaybay sa All About Safety, ang inyong lingkod nakakalumot nga po, no? At medyo parang namamaga siya. So, I decided already, at niya naman, gusto ko pang maging 70 years old o 69 o 68. Dapat 100, sir. Po, So, Ma'am Guevara, eto po, let's say, yung bang halimbawa po kayo po kinagat, pagka kayo nilagnat, ano po ang mga dapat yung o kaya hindi kayo nilalagnat naman? Ano ba? Kasi may symptoms Ano po ba yung mga symptoms na nearing rabies na kayo? Pag tayo may rabies na, yun nga, like I said kanina, nairita tayo, pagkalito, delirio, lagnat, pananakit ng katawan, naglalak yung jaw, hydrophobia, takot sa tubig, at aerophobia. Usually yun naman po, delirio. Para mag-iiba na yung attitude niya. Naglalike animal na siya, ganun po. Kapag di po nagpa-vaccine, pwede pong mangyari yun. Let's say, 14 days na kasi sabi nga, ang rabies daw, pwedeng ng 7 minutes, 7 days. Kung gaano kalakas yung 7 months, 7 years, ganon. Hindi natin alam kung kailan. So what we should do like I said, dapat nagpapabaksin tayo para whatever happen, meron o wala, safe po tayo. Yun na po, yun po yung purpose ng vaccine. Kaya sabi, vaccine lang naman yan. So like yun, mga tagapakinig ng All About Safety, sabi nga ni Ma'am Guevara, na isang registered nurse, isang expert sa linya ng animal bite. In terms of safety, there should be no compromise. So kung kayo ay nakagat, nakalmot, pumunta na po sa Animal Bite Center o ABC. Kasi nung araw, sabi niya nga, pupunta pa tayo sa San Lazaro, pipila tayo. Ngayon, ano po, may batas ba yan? Kaya there are so many Animal Bite Center? Yes, kaya sir. Paka-explain po. Yes, sir. Meron, sir. Because ang Pilipinas po ay nag-i-aim ng zero rabies, Nag-aim siya ng dapat walang mamamatay, zero rabies cases.
in the Philippines. That's why implement NGO, private, government, para nga wala nang reason na kasi ang tagal. Usually pag sa government, ganun nga katulad dito sa DASCA, matagal daw, pipila ka. Minsan wala. That's why nag-impose sila na pwede pong sila po ang nagbibigay. May permit po kami. Like sa November po, may seminar po ako regarding this rabies management. Kasi from time to time, merong mga update, may nabago. Like before, nag-i-skin test pa. Ngayon, nagkaroon na ng bagong theory na bakit kailangan i-skin test pa? What if yun nga sabi, what if meron siyang allergy, hindi bibigyan siya ng rabies? Kasi pinag-aaralan naman nila yung from time to time. So naisip nila na bakit kailangan i-check pa? Kung may rabies o wala. Ay kung may may allergy o wala. Paano kung may rabies yun? Hindi bibigyan. Kung may allergy. Kung mamatay yun, diba? Kaya nga ang aim nila, kaya bumayag sila na magkaroon ng mga private, mga para magkaroon tayo ng zero rabies cases na mga death na regarding rabies po. Meron pong batas. Opo. Saka may mga permit po. Balitaan niyo po ito, no? I-upload to mamaya namin sa YouTube. We only have mga few more minutes left, mga 7 minutes left. So, it's already 1:53 in the afternoon. Then this program, All About Safety, is brought to you by JLF Project International Inc., mga experienced riggers, crating, and lifting contractors. They also handle your sensitive and expensive machinery with due diligence, no? Kaya po kung meron kayong mga makina na hindi pwedeng mahulog, magasgasan, call on JLF Project International Inc., 0917-862-4995 o jferrer@jlfproject.com. Sa mga gusto namang maging certified, ito sila ma'am, gusto nyo mag-abroad, kailangan nyo ng skill, no? Yung skill naman ng pag-ooperate ng forklift, pag-ooperate ng crane, at hindi lang yung tamang skill, kailangan din po yung tamang attitude. Napakarami nating trabahador, katulad ni ma'am, kung hindi papasok yan, walang kita. Napakarami natin na sa construction industry na hindi pumapasok, hindi nagtatrabaho, naghihintay na lang ng ambon, naghihintay ng incentive, naghihintay ng kung ano-anong bonus. So, ma'am, I think mga 6 na minuto na lang no, para more or less hindi kasi maayos, no, para parting words mo ma'am sa mga taong na kailangan ng vaccine bago tayo magsara ng programa. To everybody, ang masasabi ko lang po, once po tayo ay nakagat, punta agad tayo sa malapit na animal bite clinic. Huwag na po tayo mag-hesitate. Ang pera po kinikita, ang buhay hindi po. So para wala po tayong regret, once na na-scratch or anything, na-leak, nasugatan, nakagat, go agad sa clinic. Don't hesitate. Para wala po tayong anxiety at wala po tayong pagsisihan. Mahirap po magsisi sa huli. Thank you po. God bless us. Thank you po, sir, for inviting me. Sandali lang, pabaw natin. Meron bang nakikinig sa atin si MC Jorky? No? I'm listening, Boss J. Boss J pa tawag nito ni MC Jorky. At happy Saturday to all. Kaya ayan siya, pinlas natin. No? So, MC Jorky, kung ikaw ay nakagat o nakalmot ng mga hayop, ng panike, daga, pusa at aso, huwag baliwalain. Kasi yan ay pwede nating magkaroon tayo ng vitality. No? Sabi ko nga, ang ating guest, nagpapasalamat tayo kay Ma'am Maria Ann Guevara, isang nurse na isang tumutulong sa ating mga kapaligiran na hindi na natin kailangan pumunta sa isang malalaking ospital sa mga San Lazaro wherein we have to fall in line. Nandito sila, ating mga health workers, bayani ng bayan. Kailangan natin ng maraming Mary Ann Guevara para tulungan. Yung mga anak natin, laging naglalaro. Yung mga maraming fur baby, inaayos natin, nilalaro natin. Mga hayop po yan. May rabies yan. So be careful in handling these animals. At Ma'am Mary Ann, magandang hapon po. Mabuhay po kayo.
Magandang hapon, sir. Salamat po. Mabuhay. Okay. Smile and be safe. Salamat po. Thank you po. Thank you po very much, Ma'am Mary Ann Guevara. Thank you po, Maria Ann Guevara. Thank you po very much. See you. Again, Tina.